Okay mga ka-trigger, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Edwin Ilagan. Ang sabi niya ay, Idol, anong pros and cons ng Taurus PT 1911 45 fs compare sa RIA 1911 45 fps pistol at torture test. Okay, parang ano ito Brazil at saka Pilipinas pinagkukumpara. So baka naman sabihin ninyong bias ako at tangkilikin natin yung sariling atin. Pero tingnan natin at para tayo ay hindi maging bias ay titingnan natin kung ano sabi ng Google. Pero meron diyang hindi naniniwala sa Google. Huwag ka na manood kung hindi ka naniniwala sa Google. Hindi ka na rin naniniwala sa akin. Tapos hindi ka rin naniniwala sa Google. Bakit ka pa nanonood? Para asarin lang ako. Hindi mo ako maasar. Okay, so yan. At bago yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa pagsishare ng ating mga videos. Dahil tayo ay dumarami. Dahil sa inyong pagda-like at pagsishare. At lalo tigit maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Dahil kayo ay nakakatulong sa ating revenues na kung saan ang ating YouTube channel ay pang charity natin at itinutulong natin doon sa 6 na estudyante ng mga beneficiary natin, ng mga anak na single parent na tinutulungan natin para makapagpatuloy ng pag-aaral. At maraming salamat doon sa nagpadala dito. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Mag-message lang kayo dyan kung may ipaabot kayong tulong para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel. Kaya maraming salamat kay Sir Noli Peace America. At natanggap na yung iyong huling ipinadala. Maraming salamat sa regular mong pagpapadala. At may mga bata tayong naibili ng school supplies. Nabigyan natin ng mga allowance at pakain din natin ng Papa Burger. Dahil yan sa iyong mga tulong. At maraming batang natutuwa sa iyo. At pagpalain ka ng Panginoon. Bigyan ng maraming blessing para marami ka pang matulungan. Okay. Sa katanungan ni Edwin Ilagan, punta na tayo. Tungkol sa Taurus at saka sa Rock Island. Okay. So, para kasi itong dalawang product na ito ay parehong budget friendly. Kumbaga ito yung nasa pinakang mura na mga 1911. Itong Taurus PT 1911 at saka itong RIA 45 o Rock Island 45. Parehong mura ito. Sa tingin ko medyo mahal lamang ng kaunti ang Taurus. Mas mahal siguro ng mga $50, mga ganon. Nagre-range kasi ito sa $460 ang ang Rock Island kung sa dollars. Ang naman ay nasa mga $500 ang Taurus. Pero mga nagkaka-diferensya ng mga $40 ganyan. So ito na yung mas mga mura na na 1911. Pero ang kagandahan nito ay ito ay maganda sa mga beginner. Kamukha ko nung ako ay 1996, umpisa ako nag-shooting. Sumali. Hindi agad ako bumili ng mahalin na baril . Binili ko nga lang ng pinakamura nung 15,000. Natatandaan ko una kong baril na 1911 na ginamit ko sa pag-shooting itong Federal. Dahil yan ang pinakamura nun. Federal Philippines. So, may mga problema. Nagustuhan ko naman dahil nag-aaral akong pag-gunsmith. Di napag-aralan ko ngayon hanggang sa napatino ko at hanggang sa nagawa ko siyang high capacity. Yun ang kauna-unahang high capacity na single stock sa club namin. Kaya ako pinagtatawanan doon. Pinagtatakhan ako ng mga RO. So, yun ang at doon ko na pag-aralan lahat ng mga problema ng 1911. Na mga original kasi nag-umpisa naman talaga tayo sa mga paltik . Bakit tayo magsisira ng mga original? Siyempre doon sa mga paltik. Kaya malaki utang na loob natin sa mga paltik.
Yan ang ano. Kaya kung kayo ay mag-gunsmith, yan, pagpilian ninyo yung dalawang baril na yan. Dalawang brand na yan. At marami kayong matutuklasan dyan. Nandyan ang mga malfunction, nandyan ang mga failure to feed, nandyan ang failure to eject, mga ganyan ba? So, dyan ninyo makukuha. At dyan kayo matututo ng mga pagpalit ng mga pyesa. Pero tingnan na natin yung ano, kung alin ba ang mas reliable do sa dalawa. Dahil, siyempre, Pilipino tayo. Pilipino yung Rock Island. Ano ang ano nito? Ano ang kukumpara daw doon sa dalawa Ang sabi ng ating nagtanong So sabi ng Google. Awan ko lang kung may maniniwala dito kasi yung isa diyan hindi naniniwala Ang sabi for a reliable and accurate 1911 style. Reliable and accurate. Ang sabi dito 1911 style pistol, ang sabi dito Rock Island and Armory Rhea is the better choice. Yan, sabi better choice. For its reputation, out of the box, performance and value. Yan ang sabi pero may sabi dito for more feature, Rich 1911 with a high quality trigger. Ito naman, pag high quality trigger, the Taurus PT 1911 is an option. Okay. Maganda daw. Parang inano naman ito, high quality trigger naman daw ang Taurus. An option, but may require more investment in parts or tuning to ensure consistent reliability. So, meron ka ditong itutuno mo. Kumbaga ito sa gitara, hindi pa masyado nakatuno. May mga pyesa kang papalitan para kung gusto mo talagang Ang isa ditong endorse nila yung mga pyesa ng Wilson Combat. So, maganda ito kung ikaw ay mag-aaral ng pag-gunsmith. Dahil dito mo mapapatino mo ito Kaya nga ito para maano mo pa kailangan mag-invest ka sa mga parts at sa pag-tuning pagdating sa Taurus. Hindi ako nagsabi niyan pagdating dito sa So, yan ang dyan. Sa naman, sa Rock Island naman, yung nabasa ko ay kinakailangan naman dyan ay maraming break-in. Ibe-break-in mo naman yan. Maganda ka na ng mga 1,000 bala. Kung break-in din lang. Para mo, kumbaga, ang finish kasi nito ay hindi man kagaya ng mga high-end. Ang finish nito. Hindi kagaya. Although may mga stainless na, pareho silang mayroong stainless na na slide. Na mga na mga yari sila. So yun ang sabi dito. At ang sabi dito I want to compare the cheapest 1911 and the most expensive 1911 owned. I'm gonna compare Rock Island Armory 1911. Yung Rock Island Armory nga, inaano nila sa Wilson Combat. Kino-compare na nila sa Wilson Combat. Yun ang yun ang sabi ng mga iba dito So, sa dalawang pagpipilian na yan, pareho silang mura. Yung isa, kinakailangan mo ng maraming break-in. Yung isa naman, kinakailangan mo magpalit pa ng ibang mga parts. Saan kayo dyan? Para sa akin, doon ako sa pagbe-break-in kasi nahasa ka naman sa pagputok. Ito namang isa, mahasa ka naman sa pag-gunsmith. Alin kayo dyan? Kasi patitinuin mo nga kinakailangan magpalit ka siguro dyan ng mga trigger mechanism, mga internal parts. Siyempre, pag nagmalfunction yan, maaaring magpalit ka dyan ng extractor, ejector, mga ganun ba? Maaaring mag-tune up. Yun ang sabi dito. Kinakailangan pa ng masusing tuning. So, yun ang pagpipilian mo. Pero,
Ang naano ko lamang dyan, pareho silang budget friendly. Kumbaga ito'y pang budget meal. So tingnan natin yung yung Taurus. Wag na tayong doon sa sa ipo-focus ko na lamang yung yung ating topic sa Taurus. At yung lahat ng nito ay kabaligtaran ng Rock Island. Ang sabi dito ay ang Taurus PT 1911 is a budget friendly option for those wanting 1911 experience. O gusto niyo magkamero ng experience sa 1911 yan ang dapat. But is consistent quality heavy trigger. O, medyo sabi nga umaabot daw ng 10 pounds ang bigat ng trigger nito. Pero maganda yan pag napatunin ninyo kasi pag-aaralan ninyo kung paano mapapalambot yung trigger niyan. Endless refined ergonomics make its best casual use for customization project. O maganda kung mag-aaral kayo ng pag-customize. Ito na ang inyong bilhin. Kung gusto ninyo mag-customize ng baril, gusto ninyo magpatino ng baril, ito medyo kumbaga may konting saltik ito. Ito, casual or for customization project. Kung gusto mo mag-customize, ito ang kaganda, ito ang mas dito. At if you prioritize reliability and accuracy out of the box, especially for defensive or concealed carry purpose, higher price alternatives may be more suitable. Okay. So, kung gusto mo ng pang-accurate, ay out of the box yun, especially for defensive and concealed carry purpose. Okay. Ito, budget conscious shooter. Ang Taurus Pros, ang PT 1911 offers classic 1911 design and controls at a very affordable price point. Very affordable price talaga ito. Providing a good standing point for those on a tight budget. Ay, kung talagang ikaw ay ang budget mo talaga ay sakto-sakto lang, ito na ang bilhin mo. Some find its factory trigger to be crisp, making its good target practice. O yung iba sabi dito yung maganda yung kanyang trigger. Crisp, ibig sabihin maganda yung trigger pull niya at maganda ring pang target practice. Ang cons nito, ito ang cons. May experience reliability issues yun. Merong mga issue including malfunction, ayan na. May issue sa malfunction and has a heavy trigger pull o mabigat ang trigger o medyo matigas. The negatively impact accuracy compared to a higher end models. So hindi mo ito talaga pwedeng i-compare do sa mga higher end models. The quality of the fit and finish is not refined as more expensive 1911. Hindi mo pwedeng i-compare ito do sa mga sa mga refined na 1911. Okay? Sa mga Colt na yan at sa mga ibang 1911. Sabi dito ay for customization project, ito maganda. Ang pros, low cost, mababa ang presyo, in attractive platform, attractive ang kanyang hitsura. For those who plans to upgrade parts, ito maganda kung mag-upgrade ka ng mga parts like trigger, sight, and grips to improve performance. Ito yung mga improve mo. Trigger, improve mo. Pwede mong improve ang trigger, ang sight, yung grip, para gumanda pa ang performance. Ay maganda nga ito sa mga sa mga nag-aaral mag-gunsmith. Ang cons, upgrading trigger may be challenging. Ay medyo mahirap-hirap yung pag-upgrade ng trigger. May videos tayo niya, wag kayong mag-alala. Panoorin niyo yung videos ko. Madali lang yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, panoorin niyo yung mga 1911 na video ko, matututo kayo doon. And overall, fit and finish are not as good as premium 1911. Ay,
Yung finish at saka yung pagpipiting, pwede ninyong i-enhance yung Kaya maganda nga ito doon sa mga kung wala kayong hiling magkulikot ng baril, ay hindi to para sa iyo. Ang bili na ninyo yung mga high-end na. Okay? So, for casual target shooting, ang Pros performs surprisingly well for its price, making it a solid option for casual range shooting where budget is the main concern. Its features provide a good baseline 1911 experience. Laging dito laging ang panglaban talaga nila yung yung price. Kung ikaw ay baguhan, nag-uumpisa ka pa lang, ito ang bagay sa iyo. At mababang presyo. Ang cons may have less consistent accuracy. Yun nga lang, less ang consistent accuracy nito. Due to heavy trigger. Dahil lang doon sa matigas ang trigger. Pero sabi ko nga, pag-aralan ninyong pagpalambot ng trigger niyan. Can require more than frequent lubrication and cleaning compared to higher-end models. Ay dapat pa masipag kang maglangis at maglinis nito. Para so matotal ito ay kailangan mo din dito ang kailangan mo din ang masusing practice dito para tingnan natin yung mga problema nito kasi may mga dito na mga a common problem reported. Ito yung mga na-report na common problem with Taurus PT 1911. Ito hindi to galing sa akin at kung hindi naman kayo naniniwala dito ay wala namang problema sa akin, basta ito babasahin ko lang ito. Wala kasi wala kami dito nitong Taurus, sa totoo lang. Wala kaming Taurus dito. Pero, nagre-research lang tayo. Ito ang mga malfunction nito, include malfunction like failure to eject. Ayan or stove pipe. Yung stove pipe, yung naiipit ang ang basyo sa barrel. May mga video tayo dyan kung ano yung stove pipe. Stovepipe jams often linked to magazine issues. Ang kalimitan nito ay yung magazine issues. Okay? Especially with the include magazine or with the certain types of ammunition. Pwede rin yung sa magazine ito at pwede rin sa mga namimili ito ng bala, certain type of ammunition. Kaya yung iba nito ay nagpapalit ng ng magazine ng Wilson Combat. Dahil yung Wilson Combat magazine ay isa sa mga sikat na mapagkakatiwalaan. Other users have noted consistent accuracy in heavy trigger. Ang sa accuracy nito, ang problema lang yung mabigat ang trigger o matigas ang trigger. Some specific issues may stem from a gap between the barrel in the feed ram problem with the extractor and the recoil spring. Yun pang isa. Yung gap between the barrel and the feed ram. Yun ang isa. Yun dito. Yung ito. Feed ram. Ito yung feed ram niya. At saka dito. Malayo. Malayo daw. So, magagawa ng yan. Pag-aaralan yan. Ang sabi dito ay common issues feed and extraction problem. Users have reported malfunction such as the last round getting stuck halfway out of the chamber. Ayun yung last round. Nakakaproblema. Halfway out of the chamber. Sandwich around the lip and failure to eject. Yan yung mga failure to eject. Yung last round. May magazine issues din. The include magazine have been identified as potential source of malfunction. Yun ang isa nilang pinaghinalaan ng pagja-jam ay yung magazine. Potential source of malfunction. A leak of the slide of the magazine was a reported cause of jamming in one instance. So yan, magagawa ninyo ng paraan yan. Mga gunsmith.
ammunition sensitivity. Ay sensitive ito sa mga ammunition. Some reports indicates that the pistol can have issued with a certain ammunition, particularly hollow point. Yan. Huwag na kayong gumamit ng hollow point dito. Kung tinuruan ko naman kayo ng pag-trotting, ingat lang kayo. Issue sa hollow point, defensive loads. True, this is not exclusive to PT 1911 and can happen with other firearms, especially cheaper ones. Nangyayari din naman talaga yun kahit sa mga ibang mumurahin na baril. Hindi lang dito sa Taurus PT 1911. Yan ang Accuracy in trigger pull. Some users have found the pistol to be less accurate with a certain ammunition. May mga ammunition na less accurate types and have noted at napag-alaman nila na yung trigger pull ay umaabot ng 10 pounds. Ang standard nga lang ay 5 pounds lang ang kasarapan na. Standard ay umabot ng 10 pounds. So bagay na bagay ito sa mga mga gunsmith na baguhan. May video tayo niyan. Panoorin ninyo. Lahat ng problema na yan, may video tayo kung paano nyo gagawin yan. So maganda ito kung gusto ninyong potential internal issues, problem with the extractor. May problema sa extractor. Yung spring na ay sometimes cited as a cause of reliability problem. Replacing these parts help someone users to not always completely resolving these issues. Paltan ninyo ng extractor, Wilson Combat. Yung feed ramp, a significant ramp between the feed ramp of the receiver and the barrel has been identified as a possible contributing factors of feeding problem. May video rin tayo niyan. Yung mga feed ramp. Ito, wag ninyo itong babawasan. Pag itong binawasan ninyo, patay kang bata ka. Ito, nare-rebuild kasi ito sa mga 1911. Yung distansya niyan at doon sa distansya ng ramp ng barrel, pag yan ang nagkamali, ang bala ninyo gaganon, tip up ang mangyayari. So, ayan ang mga huwag na natin pahabain yan. So, hindi nang galing sa akin yan. Yan ay mga feedback ng mga So, masyadong mahaba na. Sa RIA 1911, ay wala akong nabasa na ganyan. Kaya bahala na kayong magtimbang kung ano ang pipiliin ninyo. Kung gusto ninyo ay mahabang break-in, Rock Island. Kung gusto ninyo mag-aral ng pag-gunsmith, masanay kayo ng pag-tune up, ito na ang bagay sa inyo. Taurus PT 1911. Okay, yan na lang. Ang ganyan na lang. At maraming salamat sa inyo. Shout out na lang doon sa ating mga sana naliwanagan kayo Yung mga hindi naniniwala dito sa aking binasa, galing yan sa Google, bahala na kayo. Kung hindi kayo naniniwala dyan, ayaw ninyong maniwala. Hindi. Mga mas magaling pa kayo sa Google, walang problema. Okay. Kung kayo mas magaling pa sa Google, meron kasi dyan mas magaling pa sa Google. Okay, so, yung ating mga na lang, weekly spotlight. Shout out kay NDC. 71 ang iyong shout out kay Noy Peace America. Meron kang 71 engagement. Shout out kay Boyog Cortez, meron kang 1 engagement. Shout out kay Norman Paul, meron kang 77 engagement. Meron kang 53 engagement. Norman Paul. Shout out kay Albaracin. Alpotpot 2.0. Meron kang 4 engagement. Shout out kay Brian Butchopido. Meron kang 33 engagement. Okay, shout out sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron na tayo diyang bagong Papa Burger. Matatagpuan ninyo sa akin dating masishop Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Buy one take one ang Papa Burger niya. Sa halagang 40 pesos lang. Okay, maraming salamat sa iyo. Sa inyong lahat. God bless.